Dumako ho tayo dito kay Duterte na, mga kababayan. Ano po sabi ng palasyo doon sa isinusulong ni Koopman? May pag-amin pala kasi na-vlog natin to kaninang umaga, mga bossing, no? May pag-amin pala. Meron pagsabi ng no more crimes. Sabi, palas to Duterte camp, no more crimes. Dapat hindi na biro-biro yan, ha? Dapat hindi na joke only yan, ha? Yung pagsabi niyang no more crimes. Oh. No? Kapalit, ano kaya kapalit nun? Yung pagpapadala doon sa doon sa ibang bansa kay Duterte. Sabi ng palasyo tuloy, dapat yung pagkakasabi nila o yung no more crimes na sinasabi nila na promise hindi na joke only yan, hindi na joke lang yun, no? Kasi sabi ng ibang mga eksperto, may posibilidad na itakas si Duterte. Sasabihin, doon pupunta pero doon pala sa doon pala sa country ng Davao dadalhin. Ay, hiwalay na ba yung Davao? Naku, dapat nga, siguro dapat pakinggan na natin sila, mga kababayan, hiwalay na lang sila sa Pilipinas. Pakinggan na siguro natin dapat ang Davao, mga kababayan. Iba yung mga paniniwala nila dun no? Bumoboto ng karton, mga bossing bumoboto nung mga 30 years na, baha pa din doon sa Davao nila. Basahin natin to. The lawyer of former President Rodrigo Duterte, better not backtrack on their promise that the 80 years old Duterte will not continue to commit crime. Ano ibig sabihin nun? May mga na-commit ng crime. Ginagawa talaga. Will not continue, hindi na itutuloy o wala nang pagtuloy ng paggawa ng mga mali o ng mga krimen. Ito lang mga kababayan. Ang tanong dyan, mas papayagan kaya yan, ganyan? May pag-amin na. May pag-amin na kayo May mga nagawa na kayong krimen. Tayo naman, nakapokus naman tayo doon sa year ilan? 2012 to 2019, doon naman tayo nakapokus since sinasabi nyo yan, bakit pa namin kayo papayagan na umuwi? O bakit pa namin kayo papayagan na lumipat ng ibang bansa? Diba? Will not continue to commit crimes. Nako, dadagdag. Dadagdag na naman yan. Eto, kung doon sa Senado ng Pilipinas habang nagsasalita si Duterte, ang sinasabi niya, binubuyo po namin silang manlaban. Kaya nga napabilis dahil doon. Tapos ito, will not continue to commit crimes. Ibig sabihin nun yan, may pag-amin, mga bossing, na gumagawa sila ng krimen dati at hindi na nila itutuloy. Paano pa lalong papayagan yan? Di ba, ano sasabihin ng ICC dyan? Total naman, yung inaamin nyo na yan, yung hindi na kayo gagawa ng krimen ulit. Dito na lang kayo. Mas lalong tumitibay yung laban nung mga nagrereklamo sa inyo. Baka sabi ni Sir Ed Caballes, joke lang daw, sabi ni Koopman. Di ba? Baka ano ba naisulat natin dun? Parang mas nilaglag natin yung sarili natin dun no? Baka si Panelo magsalita. Parang hindi niya naman kilala ang dating Pangulong Duterte. Mahilig yan sa mga joke-joke. Di ba? Mahilig yang mapagbiro yan. Ay, Diyos ko po, Lord. Ano ba itong mga to? The lawyer of former President Rodrigo Duterte better not backtrack on their promise that the 80-year-old Duterte will not continue to commit crimes and later claim that it was just a joke. Baka mamaya bawiin Naku, nagkamali tayo na sinabi. Nilaglag natin yung sarili natin. Joke lang po yun, joke lang yun. Kayo naman, parang hindi kayo... tingnan mo, Mark Ramos, sasabihin ng mga DDS. Hindi talaga kayo mabiro. Sasabihin ng mga talagang
naku, eto na naman po, babaha na naman po sa comment section mga kababayan na, ayan na! Naglalaro na ng chess ang Grandmaster. Gaganyan na naman po yung mga DDS, mga kababayan. Ayan na, nahulog kayo sa pain ni Duterte. Parang sila huwa nahuhulog-hulog mga bossing, no? Oh, joke lang. Ipadala nyo po. No, meron pong tatanggap sa aming bayan. Open po doon yung Grandmaster ng chess. Tatanggapin daw po nila. No? At nangangako na hindi na po gagawa ulit ng krimen. Hindi na itutuloy ang paggawa ng krimen. Eh paano yan? Yari. Nag-uumpisa pa lang. Nalaglag na. Paano pa mapapayagan ho yan, mga bossing? Hindi po ba? Oh, this was how Presidential Communication Office Undersecretary Palas Claire Castro responded to the request for Duterte's interim release filed by his lawyer before the ICC. At ito pa ho, mga bossing, merong mga kumakalat, no? Na mga bali-balita, ang sabi ay hindi na didepensahan or kumbaga hahayaan na lang yung interim release. Ayan daw po kasi napakomento, napasalita si Attorney Cristina Conti, mga kababayan. Conti, parang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa di umano'y interim release ni FPRRD, no? Na hindi na nga ako kontrahin. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nung mabasa ko na hindi raw ko kontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Hindi daw ko kontrahin. Pero mga kababayan, ano po ba daw ang totoo dyan? Ito. Sabi ni, mas maniniwala ho ako dito kay Antonio Trillanes, mga bossing. Bakit to? Mas madaming mga naipakita ito na katotohanan tungkol na lang po sa West Philippine Sea. Mas napatunayan niya na hindi siya nagbenta ng West Philippine Sea. Diba? Queen Lioness at Inamo TV at Chi1 Squad at Mabel Quinjo. Sabi niya dito, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean na magagrant agad yan. Lalo na, paano ho magagrant yan, mga bossing? Kung ang dahilan ho nila, mga kababayan, kumbaga, hindi na ulit ako magkukumit o hindi na ulit magkukumit ng krimen o hindi na ulit gagawa ng krimen ang dating Pangulo. Paano pa igagrant yan? Total naman, yan na yung sinasabi mo, dumito ka na lang. No? Hanggang sa makahusga na kami. Sabi niya dito, naku, ang mahal pala. Putrages na yan, no? Bayad kay Koopman. Naghahanap buhay lang yung 150 million pesos per month. Grabe, no? 150 pesos per month. Kay Koopman, laking pera. Kaya tinatanong tuloy ni Takero, saan daw ho nang gagaling yung ipinambabayad na 150 million?